bakit ba hindi dapat ito ipinagpapaliban na barangay at SK elections? Go ahead. Unang-una, ang Kongreso walang karapatang mag-postpone ng halalan. Yan ay pinagsinabi ng ilang mga justices ng ating Korte Suprema. They have the power to fix the term, but not to postpone the fixed term of office. Ibig sabihin, kung itinakda mo na yung halalang yan, hindi mo na pwedeng i-postpone yan. Kasi pag na-postpone yan, maglalagay ka ng mga holdover, na yung holdover na yan ay appointed na ng ating legislator. Na sa ilalim ng ating saligang batas, hindi naman pwedeng mag-appoint o i-appoint ng mga barangay officials kundi dapat sila ay elected. Kapag ka na-postpone yan, yung mga holdover na yan, hindi hold office without the mandate of the people. At higit sa lahat, tinatanggalan tayo ng karapatan natin na maghalal ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Yun ang mabigat na kwento dahilan na hindi dapat tanggalin ng ating karapatan na pumili kung sino mamumuno sa atin. Dito, pahabang sa kumpas na lamang ng mga politiko, okay na. Pagbibigyan natin, postpone natin para maganda ang kanilang image sa mga barangay officials pagdating ng halalan. So, saka malaki na ang paghahandang ginawa ng Commission on Elections. Pagkatapos, ipopostpone mo, ano na mangyayari sa perang yun? Na yung ginastos para sa preparation sa 2026 election. Parang baliwala sa kanila yung pera. Parang yung pera ng pondo ng pamahalaan, okay lang yan, nakagastos na tayo. Parang binabaliwala lamang nila na yung mga nagastos doon, napakalaking halaga nun para magamit sa iba pang mga pamamaraan. Pero sa ginagawang ito na postponement na naman, pinakikita ng ilang mga mambabatas na talagang baliwala sa kanila, yung paggastos na yan ng hindi nagkakaroon katuparan para sa kapakinabangan ng ating taong bayan. Opo. Salamat muli po na marami, attorney, sa inyo pong paliwanag na ito para kami ay muli mamulat sa realidad po at katotohanan. Opo. Nakakatawa niya, nung pinuspon yung December 2025 election, sabi ng Malacanang, dapat mapostpone yan dahil meron tayong BARM election. Ang sabi ko sa Korte Suprema, Mr. Supreme Court, anong klaseng dahilan yan? Paano kung yung BARM election ay hindi matuloy? Hindi nga natuloy. Ano nga nangyari? Hindi nga natuloy. Napakaliwanag, Hindi nga natuloy yun. Ngayon nga, delikado na ma-postpone yung September 2026 election. Nako. Kaya tayo talaga, dapat ang ating tao bayan mamboboto. Bumoto naman tayo ng tama sa susunod. Matuto naman tayo. Matuto naman tayo maglagay ng mga taong talagang may concern sa taong bayan at sa ating mga pamamayan. Oo nga, attorney, parang binabaliwala na po yung ating karapatan na pumili sa ating mga pinuno. Talagang baliwala talaga. Parang baliwala tayo sa kanila. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa